Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Aries for December 1 to 7. May nakikisingit eh. So, kung bago kayo sa ating channel, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising mo, sa dulo ng video, may link tayo para mapanood mo to. Kasi importante siya. Tandaan, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto mong supportahan ng channel para lumago for monthly support, pwede mo i-click yung ating join button for one-time support. Pwede po yung ating thanks button. Okay. So, tingnan natin kung ano bang readings para sa'yo, Aries. So, kumusta ka nga ba? So, we have here is number 35, Loyal Heart. Okay. So, kami yung tipo, dedication is your root word mo ngayon. Yun yung pinaka-found, mo ngayon. Sabi natin, pinaka-nagsa-summarize doon sa'yo as an individual, as a person. Now, the cards are also showing here na, andun kasi na na once na nakita mo kasi yung potential ng mga bagay-bagay, ng mga tao sa paligid mo, and you are hoping na ma-maximize to. You're hoping na mabigyan mo ng enough na oras para mas mapalago mo yun. And with this card din kasi, pinapakita sa akin dito ni Loyal Heart na andoon na ang medyo siguro pinaka-term natin adamant. So medyo strong-willed ka towards doon sa mga tina-target mo, mga ginugusto mo kasi yun yung nakikita mong kailangan mong ginagawa ngayon, which is a very good thing to do. Now, ano yung crossing mo? Meron tayo ditong message in a bottle. So, yun lang when it comes doon sa mga news, kasi may mga matatanggap na news, kwento, balita, nasabihin natin na medyo pwedeng ma-discarrel ka doon sa target mo, medyo mawala ka sa focus. Pinapalasay ng card na to na hindi lahat ng news is dapat nating yan pala yung silbi mo. hindi dapat binibigyang pansin. Hindi lahat ng news is dapat maapektuhan tayo. Andoon na. Siguro parang yung term na choose your battles wisely. At ang pagiging affected is depende yan sa atin kung magpapa-apekto to. It's a matter of choice. Ang mga bagay-bagay. So kung sabihin natin na bad news siya, depende yun sa'yo kung hahayaan mo ba na doon ka na ma-focus o andoon na you will magkakaroon ka ng sympathy para doon, then you will still continue doon sa kailangan mong tina-target ng mga bagay. Now, ano ba yung desire card mo ngayon? So, meron tayo ditong 21, clean it up. Okay, so this card is actually advice, pinapakita ito na literal na clean up. Parang hindi pa natatapos sa'yo ang retrograde, no? Medyo may mga kailangan ka pang tanggalin sa life mo, mga individuals na sabihin na lang natin na hindi deserving magstay sa life mo. Sabihin natin para silang mga cancer sa buhay mo. So, it's okay. At most of them, yung mga mawawala. At yung mga tao na hindi ka na kayang i-manipulate emotionally. Kasi sila yung mga tipong magagawa ng kwento para kumuha na attention mula sa'yo. Tapos, pag hindi nila nagawa yun, hindi nila nakuha yung gusto nilang reaction mula sa'yo, well, na yan, may mga magagawa na sila ng kwento. Parang hindi ka pa nasanay. Gagawa sila ng kwento, kesyo ganto ka, wala kang pake, bla bla bla, chudu eklat. Parang, I don't get it, di ba? So, kailangan, kapag, parang, elementary, pag kaaway na, dapat kaaway mo rin, bata lang. So, doon na, ngayon pinapaalala sa'yo balik sa isang card mo, kay message na battle, hindi lahat ng kwento dapat magpa-apekto ka, hindi lahat ng bagay dapat, andoon na, nababother ka.
choosing things wisely. Choose wisely nga. Even yung mga tao, kasi sa paligid mo, kasi may, yun nga, hindi pa tapos eh. May mga lalabas pa yung totoong nilang kulay. At ang medyo masakit dito, nakalungkot, is some of them, matagal na yung connection nyo, then doon mo maano na, ito pala yung, kumaga nagbago na sila along the way. And you cannot deal with them anymore. Okay. So, yung the foundation mo, we have here is number 44, thinker. Goods. Okay. Huwag tayong nagpapadala sa emosyon natin, ha? Kasi, pansin mo, tuwing gagawa tayo ng mga desisyon at nakabase yon sa nararamdaman natin o yung mga sinasabi nilang nabigla ako moments. Laging hindi maganda ending. Diba? So, tama naman that you take the time para pag-aralan mo yung sitwasyon. Kumbaga, doon na, may nanghiram ng pera. Yung kahit na anong lalim ng kwento niya, anong lungkot ng mga sinasabi niya, hindi ka agad na parang, sige, tulungan na kita, bla bla bla. Andun na nagiging logic ka pa rin. Kasi, may mga moments na nagtatanong ka para to verify doon sa mga kinukwento or mga sinasabi. Making sure na, sabi natin na, yung pagkakaintindi mo, it is correct. So, pinapakita dito ng cards. Pinapakita ng cards na na you're doing what is right with it. Kasi, kumaga, gusto mo na naman maka-make sure na yung tulong na binibigay mo is tama. Kasi, siguro, natuto ko na rin sa lessons mo. Ayan na nga, balik tayo. So the time card mo, sa past mo, sa number 9, Treasure Island. Natuto ko na rin na hindi lahat ng mga taong nanghihingi ng tulong, talagang kailangan tulungan, diba? Ang nakakaloka lang kasi, yung iba na tanggihan mo, na parang balak kang gamitin na escape nila. Kasi parang, may ginawa silang kabulastugan, of course, may karmang katapat yon. So, pinipilit nilang gawa ng paraan na makatakas sa tapos para hindi nila harapin yung consequences. Ayun. So, natuto ka na mula sa kanila, which is a very good thing. So, wag nating hayaang mangyari yon. At nakakaloka nga sa kanila, sila yung may lakas pa ng loob, makapal talaga yung mukha. Kapal yung mukha na na sasabihin ako, okay, tsaka napaka-selfish niya, napakasakim niyan. Humingi ako ng tulong, chuba-chuba. Pero hindi na binibigay. Kumbaga, yung kwento nila, yun yung part na naging masama ka, pero hindi nila ina-expose kung ano yung part na sila yung masama. Diba? And siguro, in the future, tama lang yung gagawin mo. We have here is 26. Happy. So, tama lang naman na hindi mo hahayaan na yung bugso ng damdamin ang manguna sa'yo. Hindi mo hahayaan na yung mga malulungkot na kwento, yung mga paiyak-iyak kineme, ang magdidictate sa'yo. Tama lang para yun na gagawin mo. Kasi, at the end of the day, be wise kung kung tayo mag-extend ng kamay, especially sa dami ng mga manggagamit sa paligid. Kung nakaka-resonate ka sa reading, invite kita to subscribe, like, and share para mapanood mo yung ibang mga videos natin. But for now, tuloy natin reading mo. Okay, so your physical environment, we have here 11 by the book. Okay, so napala ng card na to na literal, follow the instructions to the T. Kumbaga doon na kung ano yung kailangan, kung anong oras kailangan, ano yung kailangan, doon ka. Ginagawa mo naman na siya kasi you are asking relevant questions, nagtatanong ka ng mga, kumbaga yung inaalam mo yung mga bagay na kailangan mong
Bakit ba? Yung mga bagay na kailangan malaman para andun yung point na alam mo yung magiging mga next actions and decisions mo. Siguro tawagin natin siya as informed decisions. Andun kasi na hindi lang basta-basta yung kasi mga ginagawa mong decision, mga gagawin mong decisions, medyo sabihin lang natin malaki effect niya in the very near future that can have an alteration sa ibang aspect ng buhay mo. Ngayon, sa emotional environment mo, meron tayong number 52, mending. So, literal, there are things about yourself na kailangan mo din na ayusin. Actually, may mga relationship ka na i-focus mo. Yung iba doon is kailangan mong palalimin. Meron doon kailangan kang bumawi. Meron doon na kailangan mo ng bitawan. Ibitawan din kita. May mga kailangan mo ng bitawan. Sige, doon ka na. Ayan, mga kailangan mong bitawan sa buhay kasi sabihin lang natin na hindi na siya nagja-drive sa energy mo. So, it's okay. Kasi ganoon man talaga ang life eh. It's a bagay na hindi natin mapipigilan sa mga pagbabago. Kasi kung gusto natin talaga ng mag-improve, of course, kailangan may magbago dyan, di ba? Hindi pwede namang mag-i-improve ng tas wala naman napapalitan or wala natatanggal, wala nadadagdag. So, imposible naman yon. Now, in your hopes and fears, meron tayo to number 3, between worlds. So, pinapakita kasi ng card na rin na to na may mga iba sa inyo kasi nagtatanong, tama pa ba itong ginagawa ko? Sa tamang path pa ba ako? Well, to answer that, yes, nasa tama ka pa. Minsan kasi hindi natin kailangan maramdaman na yung mga bagay-bagay kasi yung mismong nakikita nating evidence na tamang ginagawa natin is already happening. That's already the evidence. Minsan yung mga tao mismo na yung mga tatawag natin testimonies, sila mismo yung nagpapatunay na you're on the right track. Andoon lang minsan kasi, huwag natin i-base kasi feeling natin. Walang masamang makinig sa feelings, pero hindi yun ang final basis dapat natin. Kasi in the future, meron tayo itong 43, deep knowing. Now, it has several readings kasi. So, yung iba na nagtatanong, makapagtapos ba ako ng studies or matutuloy ko ba yung pag-masters ko or whatnot, o yung gusto kong kunin na course, o yung training. Yes, makukuha mo siya. Andoon lang na kailangan talagang you need to be more disciplined. Now, another thing dito, yung medyo hindi mo to para sa atin, or there will be several. Nakakalungkot lang kasi may mga yung akala mong mga friends mo, malalaman mo na they are saying things o may mga sasabi sila habang nakatalikod ka. Yun yung mga taong pinoprotektahan mo kapag may ibang taong naninira, ikaw yung nagpoprotekta sa kanila. Pero, I'm sorry, pero hindi nila kayang gawin yun para sa'yo. Worst, backstabber siguro matawag natin sa kanila. So, learn to distance yourself from those people. So, kung nakatulong kung nakaresonate ka, tandaan natin yung reading sa time there for guidance purposes. Use your free will wisely. And for subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you soon. Mula po sa Baguio. Have a great day. Bye for now.